Kiss me, he said. That makes my eyes widened. Ano daw? Did I hear it right? Bastos talagang lalaking to. Kiss-kiss mo sa pader. Go! Go away! Ani ko. Tinulak ko siya sa desk niya pero hindi naman lang siya nagpatinag. Kiss niya mukha niya. Ano ba? Lumayo ka nga? Nakakatakot naman ang lalaking to. Nakakautal. Why are you stuttering? And you look like a tomato. You're blushing. Are you attracted to my charm? He playfully said. Ano daw? Grabe na talaga siya ha? Hindi ba pwedeng namumula ko dahil kinakabahan ako? Kapal niya naman. Swerte niya kung ganun nga. Tinutulak ko siya pero hindi ko kaya. Bakit ba kasi ang lakas niya? Nakakainis. Unti-unti niyang nilalapit ang mukha niya sa mukha ko. Oh my, temptation, leave me alone. He put his hands on my waist at naramdaman ko parang may kuryenteng dumadaloy sa katawan ko na nagmumula sa kamay niya. Anong nangyayari sa akin? I'm sorry, he murmured before he claimed my lips. I can't believe that he kissed me. He stole my first kiss. Nakakainis. Gusto ko siya itulak pero hindi ko magawa nang hihina ako. Hinihigop niya ba ang lakas ko? Kaya napakapit ako sa balikat niya at agad na rin kinuha at pinalibot sa batok niya. Pagkatapos ang kamay niya ipinulupot sa bewang ko. His kiss was so smooth and passionate. Nakakadarang ang halik niya pero hindi ko yon tinutugon. Even if I'm not expert in kissing, I can say that he is a good kisser. Hinahaplos niya ang katawan ko na para bang may hinahanap at hindi pa rin niya pinapakawalan ng labi ko. He started untwisting my robe. He is asking he's sorry for kissing me or for leaving me last night. My eyes widened when the doors opened. Oh my God! Ram Rafael Clyde. Bigla na lang bumukas ang pinto ng kwarto ni Gab. Sa gulat niya, natulak niya ako ng malakas kaya napahiga ako sa sahig. Iha, sino yung kasama mo? Sigaw na matandang babae na pumasok sa kwarto niya. I think this is her butler here. Manang? Gulat na tanong ni Gab na makita niya ang matandang babae nakatayo sa labas ng pinto. Shit! Ang sakit ng likod ko. Bakit ba ang lakas ng babaeng to kumakatulak naman oh? Damn it! Tinulak niya ba naman ako palayo sa kanya nang biglang bumukas ang pinto ng room niya and she immediately tied her robe. Tumayo ako at nakahawak sa likod ko. Shit! Nabali yata spinal cord ko ah. Damn it! Hoy! Paano ka nakapasok sa kwarto ng alaga ko? At anong ginagawa mo sa kanya? Gab cut her maids off. Manang, wag po kayong sumigaw. Saway ni Van sa matandang babae na akala mo naman siya ang nanay ni Van kung makapagtaas ng boses. Kung sa akin yan, pinalayas ko na. Paano hindi ako sisigaw may kasama kang lalaki sa kwarto mo? Ano ka ba namang bata ka? Hindi ka pinalaking ganyan na magulang mo. At ano na lang sasabihin sa akin ng mama mo na tinuturuan kita ng ganyan at kinukonsinte? Paano kapag nalaman niya ng asawa mo? Mahabang litanya na matanda. Buisit, istorbo. Makaasawa anong akala niya sa akin? Akyat bahay gang? Bakit ba kasi dumating pang isang to? Wrong timing? Bulong ko sa sarili ko. Damn it! Bakit ba kasi ngayon pa sumulpot ang matandang to? Yan tuloy nabitin ako. Anong sabi mo? Bumaling sa akin si tanda na akala mo naman nakakatakot siya. Ang tanda na tong lakas ng pandinig. As I was saying, I am Ram, Van's husband. Pagpapakilala ko. Alam mo na may asawa si Van, tapos hindi kilala kung sinong asawa? Ang akala naman na matandang to. I brushed my hair using my hands. Nakita kong nalaki ang mata ni tanda at gulat na gulat. Gusto magpa-autograph? Bukas na lang. Totoo ba, iha? Tanong ng tanda kay Van. Ang gwapo ko namang sinungaling kung di siya maniniwala na ako nga ang asawa ni Van. Gab just nod. Hay naku, Iho, pasensya na hindi kita matandaan. Pasensya ka na. Nagkita na ba tayo? Siya nga pala, bumaba na kayo at nakanda ng pagkain? Medyo nahiya ata si tanda. Akala mo naman talaga nakita niya na ako. Sige po, manang. We will eat here. I cut Van off and I pointed to the table of the terrace para makita nilang nakandang pagkain binili ko para sa kanya. Paano nagkaroon ng pagkain dito? Tanong niya sa akin at nagkibit balikat naman ako. O siya, sayang naman yung inihanda ko, pero hindi bali na. Tawagin niyo na lang ako kapag may kailangan kayo, ha? Lumabas na si tanda. Buti naman, dami niyang satsat.
Lumapit ako kay Van nang biglang bumukas ulit yung pinto. Yung pagkain ng kainin ninyo ha, lalamig na yon. At umalis ka na pagkatapos yung kumain, baka ano pang magawa mo sa alaga ko. May pagbabanta sa boses na sabi sa akin ni Tanda, as if nakakatakot. Sinong tinatakot niya? Si Ram Rafael Clyde Valderrama kaya ito? Psh, wala yata akong kinatatakutan. Diyan lang siya nagkakamali. That old woman is a big disturbance, I irritatedly said. Magtigil ka nga. Saway naman sa akin ni Van na kinatingin ko sa kanya. Ang sama ng tingin niya sa akin. Ano bang kasalanan ko at ganyan siya? Siya pa nga tong may atraso sa akin eh. She did not kiss me back. Ganun ba siya kagalit para hindi niya tugunin ang halik ko? Her lips are so smooth and sweet. I want to kiss her again. Ano nangyayari sa'yo, Ram? Bakit ko naman gugustuhin? First kiss, ha? I ask her that makes her blush. Cute. Mas gumaganda siya kapag namumula. Liar ka na. Stealer ka pa. I hate you. Inis niyang sabi sa akin at inirapan ako. Ay sa sana yung liar and stealer, wag lang yung hate. Baka hindi na ako makaulit. Naglakad siya papasok sa walk-in closet niya. You must be thanking me for being your first kiss. Pangasar ko sa kanya. Ewan ko ba kung namumula siya dahil sa kilig o baka dahil sa inis. Kaya hindi niya tinugon ang halik ko dahil hindi siya marunong. Dapat pala araw-araw ko siyang halikan para naman may lesson siyang matutunan mula sa akin. Umalis ka na nga. Kapal na mukha mong sabihin yan. Pwes hindi ko gusto na manakawan ng first kiss. At ang nakakainis pa doon, ikaw ang nakakuha nun. Kainis ka na, kanina ka pa. Naaasar niyang sabi sa akin at inihilamos ang mukha niya na mas lalong namula. Grabe, ang cute niyang asarin. Lalo siyang namumula. Every girl dreams that I am their first kiss. Dagdag ko pa habang nakangisi. And I am not one of them. Galit niyang sabi. Pulang-pura na ang mukha niya, parang kamatis. Tapos in denial pa siya? You are not. But I dream to be your first kiss. Second, third, and so on kisses. I said and I winked at her. Pangaasar ko pa lalo sa kanya. Nakakatawa yung itsura niya, pulang-pula na talaga. You're blushing, ani ko. Napayo ko siya at naglakad na papasok sa walk-in closet. Susundan ko ba? Wag na, baka iba na naman ang makain namin ito. Umupo ako sa couch before I turned off the TV. Hindi ko alam kung bakit magkakaganyan tong asawa ko. I asked Alexa kung kasama niya si Gab. May Hannah Vanessa Morales. No. Hannah Vanessa Morales Valderrama. I called her Van para unique. Pinuntahan ko siya sa mall pero iniiwasan ba naman ako? Gusto niyang umuwi so inihatid ko na lamang siya. Wala naman akong plano na ilabas siya. Hindi ko rin naman alam kung saan siya dadalhin dahil iba siya sa mga babaeng nakilala ko. Sinundan ko siya sa loob ng bahay nila para makausap ko siya. I want to explain even though she's not asking. Bisit naman kasi. Umiyak siya nang walang dahilan sa akin. Kaya hinayaan ko lang siyang umakyat at alam kong pagod na siya kaya hindi ko na kinulit masyado. I offered to bring her food. She just nodded and I find it so cold. So I drove away from her house and I go to the restaurant to buy some food. Nagmamadali akong bumalik sa bahay niya. Mahirap na at baka tulog na siya. Pumasok na ako kasi hindi naman nakalock yung gate at main door tapos wala naman yung guard. Pumasok ako. So I go upstairs and enter to her room. Hindi rin nakalock kaya easy kong napasok. Kung magnanakaw lang ako na samsam ng lahat ng gamit dito. Walang kamalay-mali ang tao rito. Buti na lang gwapo ako at hindi magnanakaw. Hinanap ko siya sa kwarto niya pero wala siya. Siguro naliligo siya. I turned on the TV para malibang habang hinihintay ko siya. Ang tagal, sobra. Kaya inihanda ko na sa mesa. Yung kakainin namin. Buti na lang dumaan ako ng grocery at bumili ako ng chips. Bala ko sana mag-movie marathon kasama siya. Ngayon lang to. Kaya ayon, nahiga ako sa kama habang kumakain at nanonood. Napansin ko bumukas yung pinto and I saw her. She's just wearing a pink bathrobe. Why is she so hot? I am burning. Damn it. Iniwas ko agad yung tingin ko sa kanya. Kunwari hindi ko siya nakikita at focus lang ako sa TV. Pero siya nang nakikita ko. Anak ng tokwa. Nakarobe lamang siya and she's not wearing anything inside of that fucking bathrobe. Para tuloy nag-init yung atmosphere ko. Kaya nung tinanong niya ako kung anong ginagawa ko dito, I answered without looking at her. Bakas pa sa tono ng pagsasalita niya, nagalit pa siya sa akin, kaya tinaan ko na lang sa pangaasar. Actually, hindi ko talaga siya hahalikan kanina. Inasar ko lang siya, pero hindi ko na nakontrol ang sariling isip.
Naglulumikot. Maingat ako pagdating sa kanya pero bisit na buhay to. Mukhang may kani-kaniyang isip ang kamay ko. Buti na lang talaga dumating yung maid nila kasi kung hindi nauwi na sa kama yon. Pero on the other side, nanghihinayang ako. This is the time para matikman ko ang asawa ko. Makascore, kaso, malas. Damn it! I cannot erase it in my mind. I want to continue. Lalo na yung kiss namin, I want to kiss her again. And again, and again. Sounds crazy, but yeah, I am. That pinkish, smooth, sweet lips of her, I want to claim it again. Nabitin tuloy ako tapos kainis. Sakit ng puson ko. Kailangan ko tong ilabas. Nasa na ba kasi siya? Bakit ang tagal? Pag naubusan ako ng pasensya, papasukin ko na siya sa loob. Pagkabilang ng 3, handa na ba kayo? Hana, Vanessa. Di pa rin ako makaget over sa ginawa niya. Thanks, Manang. Hindi na tuloy ang ginagawa ng lokong lalaking yon sa akin. Pagkabihis ko, lumabas na kagad ako at nakita ko si Rafael, nakaupo sa couch, nakatingin sa labas. Hindi ko siya pinansin dahil mukhang ang lalim ang iniisip niya. Nangingisi-ngisi pa siya. Baliw. Naglagay ako ng skincare, then I comb my hair. Nilingon ko siya at nakita kong ganun pa rin ang posisyon niya. Siguro may binabalak na naman to. Kumain na tayo. Tinap ko siya sa shoulder. Nagulat naman siya at parang gusto kong tumawa. Priceless kasi yung itsura niya pero naglakad na lang ako papunta sa terrace. Habang pigil ang tawa, anong nangyayari sa kanya? Nahawa na ng kabaliwan ni Alexa? Uupo na sana ako pero naramdaman ko. Niyakap niya ako mula sa likod at may nararamdaman ako. Tumutusok na matigas na bagay sa likod ko. Nakakailang. Nagulat ako kaya napahawak ako sa kamay niya na nakayapo sa waist ko at nilingon ko siya. Nire-rest niya ang shoulder ko sa ulo niya. Sorry no, galit ka pa ba? He whispered. I smelled his breath. Amoy alak? Mouthwash? Chips? Basta halo-halong amoy pero ang bango pa rin. Galit pa nga ba ako? Teka, paano nga naman ako magagalit? Ang gulo? Nababaliw na rin ba ako? Napapalibutan kasi ako ng mga baliw eh. Hindi. Tipid kong sagot sa kanya. Wala naman akong malalim na rason para magalit sa kanya. And besides, nag-explain na siya. Yung alaw ko yung nagsisinungaling siya. Paano pa kaya pag magkasama na kami? Really? Lumiwanag ang mukha niya na kahit hindi ko nakikita, yon ang ekspresyon niya. I nod. Sure? I nod again. Talaga? Ang kulit eh. Sabi ng hindi na. Kailangan ulit-ulitin. Gusto yata ako nitong magalit ng tuluyan. So I nod again. Kiss mo nga ako? He demanded. Ang cute niya, parang bata, pero umaabuso naman. Feeling ko namumula na naman ako kasi naaalala ko yung ginawa niya kanina. Kaya tumingin ako sa ibang direksyon. Aasarin niya na naman ako nito eh. You're not mad, huh? Why don't you kiss me? He asked and I can see he pouted. Your kiss me isn't enough, huh? Abuso ka na. I answered and I rolled my eyes. Abuso ka agad? Hindi ba pwedeng... Naglalambing lang? Wife, I'm just being sweet. One kiss. Here. Anya, tinuro pa ang right cheek niya. Bakit bang kulit ng lalaking to? Di naman to ganito sa akin ah. Ano bang nangyayari? Ayoko nga, huwag mo na akong pilitin. Ninakaon mo na nga ako ng first kiss tapos magdedemand ka pa. Huwag mo na maipahalatang kapal na mukha mo. Inirapan ko pa siya. I heard him chuckle. Just one kiss, you're so selfish. I am your husband, didn't I? May tampo niyang sabi. Huwag ka na nga magdrama dyan. Nagugutom na ako, kumain na lang tayo. Sabi ko pa para naman maiba ang topic. Tinanggal ko yung kamay niya pero hindi niya hinayaan na maalis ko. Rafael, sabay ko sa kanya. Look at him, at nakapout siya. Ano bang drama to? Eh hindi naman to ganito eh. Let me go, I said in a low voice while looking at his eyes. Kiss me first. Masigla niyang sabi at tinuro niya na ang pisngi niya. Mas sinigpitan niya ang pagkakayakap sa akin at gumiti sa akin. No choice na gusto ko nang kumain. Alam ko naman na hindi niya ako bibitawan hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. May side din pala siyang ganito. Hindi lang ako sanay na ganito siya. Madalas kasi seryoso niya at akala mo palaging galit. Siguro kaya siya ganito dahil may sakit at may kasalanan siya. Bumabawi lang. Oo na. Napilitan kong sabi and I pouted. Wala naman siguro masama kung pagbibigyan ko siya. Nagsorry naman siya sa akin with explanation kahit na hindi ko sinabing mag-explain na siya.
Marunong din naman palang ngumiti eh. Napakingiti ako na makita ang ngiti niya na ngayon ko lang nakita at malapitan pa. Makalaglag panty. Ang gwapo niya kahit hindi ko na yun maitatanggi. Pakiramdam ko namula na naman ako. Dahan-dahan kong nilapit ang mukha ko sa kanya at hinalikan siya sa pisngi. Nagulat siya sa ginawa ko at nakita ko kung paano namula ang pisngi niya. Mas lalo siyang gumapo at saka ang cute niya na mag-blush. You're blushing. Tinaas ko ang kamay ko at sinundot ko ang cheek niya. Tapos, lalo siyang namulat na pangiti na naman ako na makita ko siya. Ganyan, nawawala yung inis ko. Para nagsisili parang lahat ng tampo ko. It's my turn. Ako naman ang mga asar sa kanya. Kala niya siya lang marunong. Ang cute mo. Tumatawa kong sabi. Tumatawa ako pero siya speechless. Humarap na ako sa kanya at nakahawak pa rin siya sa akin. Nakayakap. Tapos sinusundot ko na yung both cheeks niya. Ang lambot. Ang cute, parang bata. Don't tease me, wife. Malalim na sambit niya. Ang serious ng mukha niya, kaya napatigil ako sa pagtusok sa pisngi niya. Baka ano pang gawin ito sa akin? Mahirap na. Pikon. Nanlaki ang mata ko nang halikan niya ako. Pakiramdam ko naghahaburan ang dugo ko paakyat sa mukha ko. My second kiss. Rafael! I screamed. Pinalo ko siya sa balikat. Napayoko ako kasi namumula na ako. Nagiinit ang pisngi ko. Nakasandal sa check niya ang mukha ko at naamoy ko naman yung Calvin Klein niyang amoy. Ninakawan na naman ako ng halik sa lips. I'm sure ako naman ang namumula ngayon. Psst! Hiding your face, ha? I know you're blushing. Let's eat. Aniya na may pang-asar, kaya bumitaw na ako sa kanya. Pinahugot niya ako ng upuan at pinaupo ako roon bago siya naupo sa kaharap ko. Arvin, hi! Ako nga pala si Arvin Ramos. Classmate ko si Hannah. Magkaibigan na kami pero hindi lang kaibigan ang turing ko sa kanya. I think I'm falling in love with her. Papunta na ako sa bahay niya. Well, alam ko kung saan siya nakatira minsan. Naihatid ko na siya sa kanila. Nagdadrive ako papunta kina Hannah. Iyain ko siyang mag-dinner. Kasama sana si Alexa pero ang sabi may lakad siya. So? Si Sam na lang daw ang dadaanan ko. For sure daw sasama yon. Minsan nga lang ako mag-iya. Tinanggihan pa ni Alexa. Saan naman kaya yun pupunta? Sana pumayag si Sam para naman solo ko siya ngayon. Nandito na ako sa tapat ng bahay nila bumaba. Nakatingin sa bahay niya sa parte kung saan ang kwarto niya. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig na makita ko siya na may kasamang lalaki sa terrace ng kwarto niya. Okay lang sana kung nag-uusap sila pero kasi nikayakap siya sa lalaki tapos mukha naman nag-e-enjoy siya. Maya-maya hinalikan niya sa cheek yung lalaki at ang lawak ng ngiti niya. Nilalaro lamang niya ang yung pisngi ng lalaki. Humarap pa nga siya rito at saka pinagpatuloy ang ginagawa niya sa pisngi ng lalaki. Tumigil sa paglalaro sa pisngi ng lalaki si Sam at hinalikan niya sa labi. Bakit parang nasasaktan ako? Mahal ko na ba siya? Hindi ba't kaibigan lang niya si Arvin? Kaibigan niya ba talaga ako? Bakit wala akong alam tungkol sa kanilang dalawa? Bakit wala siyang sinabi sa akin? I won't judge her. Kung ano man na nakikita ko, hindi pa rin yan basihan para mawala ang nararamdaman ko sa kanya. I know she is the girl I liked. Uuwi na lang ako. For sure naman na hindi siya sasama. May kadate siya sa room niya pa. Dinner together. Arvin, ikaw ba yan? Papasok na sana ako sa kotse ko nang tinawag ako na isang kasambahay nila, Samantha. Yes po. Sagot ko sa babae at tumarap ako sa babaeng kumausap sa akin. Huwag mo nga akong pinupo dyan, magkasing edad lang siguro tayo. She said and I smirked. Ano bang pangalan mo? Tanong ko sa kanya. Maganda siya at kung hindi siya nakabihis ng pang-maid, hindi mo maiisip na isa lamang siyang katulong. Aliza. Aliza ang pangalan ko. Halika na. Tuloy ka, tandito si Ma'am Hannah sa loob. Yeah, I know. Nakakita ko. Sagot ko habang nakatingin sa itaas. Nakita ko na. Kung kanina nagyayakapan sila. Topless na ang lalaki at magkatabi na sila sa kanila na makita na hinahalikan si Van sa leeg.